Sino po yung wala rito last Sunday? Bukod sa amin. So, meron na po tayong bagong programa. Hindi naman bago. So, pagkatapos po ng aking sharing, meron po tayong panalangin. So, gagawin na po nating practice yung pananalangin bago po magtapos ang ating gawain. Ang sa gayon ay hindi lamang po tuwing Miyerkules tayo nakakapanalangin. Kung meron po kayong Biblia, sila po ang may dala. Kung kayo po ay kasama din sa group chat, ng Marikina, PMC, sa mga leaders, ito mga nakaraang linggo ba yun, Pastor Olan? Yung kanya pong sinishare ay tungkol po sa Book of Romans. So, aklat po na sinulat ni Pablo, ngayon po kinancel ko muna yung timing. Wala po muna tayong oras. Okay lang po ba yan? Yeah. Isa lang ang sumunod. Kung naalala po ninyo kung paano kayo tumanggap sa Panginoon, ang madalas pong binibigyan ng emphasis ay yung sinulat po ni Pablo sa mga Romano. Ang una po ron ay yung sinabi niya sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, yung standard ng Panginoon, dun sa kanyang kaluwalhatian, ibig sabihin yung sinless, yung purity, ay walang taong nakaabot. So, kinakailangan magkaroon ng isang tagapagligtas. Ang Roman Church po ay sa mga pioneer church ng ating pananampalataya. Kapag tinignan po natin yung history nito, dito po, panahon po ng imperyo ng mga Romano. So, ito po yung sinasabi natin Imperial Rome, na ang sabihin po ng emperor ay batas. Wala pong makakapigil kung ano ang kanyang gustong gawin. At kapag tinunghayan po natin yung history ng ating pananampalataya, makikita po natin sa Roman Church o dun sa Roman City o sa Rome, kung paano po na-persecute at napahirapan po yung mga mananampalataya. Gusto ko lang pong bigyan ng paalala. Tayo po na tumanggap na sa Panginoong Yesus. Tumanggap na ng kanyang kaligtasan. Kaya nga po ngayon, ang aking pong tatalakayin ay yung konteksto ng kaligtasan na binanggit po ni Pablo sa mga taga-Roma. So yung mga Romano po, mixed sila, no? May mga Hudyo, may mga Hentil, may mga citizen, may mga slaves. So, samot-sari po yun. Sa English po kasi, ang tawag doon ay cosmopolitan. No? So, tayong nasa Metro Manila, nasa cosmopolitan area po tayo. Kapag tingnan po natin yung cosmopolitan po kasi yung urbanized, was parang sinasabi na hindi naman civilized, no? Kasi sa rural, meron naman pong civilization doon. Kaya lang, iba po yung antas nung nasa Rome at nung nasa mga probinsya nila. Parang sa ngayon, iba po yung antas na nasa Maynila, dun sa antas po ng bawa, nasa Tawi-Tawi o nasa lako po ng
Camarines Norte. So, ito po yung sinabi ni Pablo sa Kabanatang 10, talatang 9. Dalawang talata lang po ang ating titingnan. Talatang 9, sapagkat kung ipahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Talatang 10, sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya kaya't itinuturing na ganap, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Tayo po sandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa ang aming pag-aalan. Dalangin ko po ang iyong pagtuturo ng galing sa banal na Espiritu at sa bawat isang puso natatanggap nito sa aming kalagitan. Salamat, Panginoon. Salamat po, Diyos. Kayo pong madakila at maitaas sa aming kalagitan. Ito po dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, 2 talata lang po yun. Pag tinignan po natin, may 2 katotohanan doon na sinasabi. Yung una po, yung pagpapahayag, no? Yung confession. Pangalawa po, yung faith in the resurrection. Meaning, paniniwala, pagtanggap, dun sa katotohanang nangyari na si Jesus ay nabuhay na maguli. Hindi siya nanatiling patay sa lupa. Although kapag tinignan natin, kada taon tayo po ay may tinatawag na Kwaresma o Semana Santa, tayo po ay inaalala natin yung kanyang passion sa Kalbaryo at yung kanyang pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ngunit, ang katotohanan po, si Jesus ay buhay. So, 2 po yung sinabi ni Pablo doon. Pagpapahayag at pananampalataya. Ano po ba yung confession? Sa isang malaking sekta ng Kristyanismo, ito po ay nakabase sa Roma, no? Meron po silang sinasabing confession. Ito po yung mga adherents nila, nagsasabi dun sa kanilang pare o sa kanilang ministro ng kanilang kasalanan. So, pagpapahayag. So, ito po yung isang concept na dapat nating maunawaan. Dito, ang sinasabi po rin, sinabi po ni Pablo, sapagkat kung ipahayag mo sa pamagitan ng ibibig sa Jesus na Panginoon, ito po yung confession by speaking. Ang sinasabi niya rito, kinakailangang sabihin mo yung si Jesus ay Panginoon, no? Ay ibig sabihin po sa Griego ng confess ay para lang po sa ating dagdag na kaalaman, hindi naman po ito magdadagdag sa inyo ng grade. Ito po ay sinasabi homo lo eo. So, yan po yung transliteration sa Griego. Ngunit, ano po ba yung pagpapahayag? Ano po ba yung confession? Kasi by definition, ito po yung sinasabing tinatanggap mo. Kasi doon nakasabi, si Jesus ay Panginoon. Tinatanggap mo na si Jesus ay iyong Lord, no? So yun po yung word na confess, to concede o to accept, tanggapin. Hindi mo i-deny, hindi mo siya sasabihin hindi totoo. Meron pa isa rito, to profess. Ibig sabihin, bibig kasing may katiyakan. Parang, pag sinabi kong ako si Jeremiah, hindi totoo yun, di ba? Pag sinabi kong ako si Nestor, may katiyakan yun. Ang sinasabi ni Pablo, pag sinabi mong si Jesus
ay Panginoon, yun ay may katiyakan. At iyong sasabihin ng malaya at bukas, no? Parang to profess oneself the worshipper of one, o kaya to praise and celebrate. Mahalaga pong maunawaan natin yung konteksto nung panahon ni Pablo sa panahon natin. Bakit po ba? Ito po kasi yung gustong sabihin ni Pablo sa mga nagbabasa ng kanyang sinulat, na si Jesus ay Panginoon. Parang sa ating panahon, parang napakadali, di ba? Yung hello, parang sabihin, anong significance nun? Ano yung kalaga nun sa ngayon? Tayo, common na sa atin na sabihin si Jesus ay Panginoon. Jesus is Lord. Ngunit sa panahon nila, hindi po ito ganoon katotoo. Bakit po ba? Kasi pag sinabi yung Lord, curious. Hindi curious, ha? Curious. So, dalawa na po yung sinishare ko sa inyong Griego, di ba? Ano yung una? Homolego. Ito po ay curious. Ibig sabihin po, Lord. Ang Lord po ay Panginoon. Nakakita na po ba kayo ng drug lord? Di ba? Nakakita na kayo ng ano pa ba ibang Lord? Lord of the Rings. Pag sinabi po nating Panginoon, pag may tingnan po tayong Panginoon, tayo po ay pag-aari niya. Tayo po ay hindi lamang sumusunod sa Kanya. Ito, He to whom a person or thing belongs. Yung Panginoong yon decides kung ano mangyayari sa iyo. Literally. Halimbawa, meron kang Panginoon na tinitingnan. Nung mga panahong yon, may mga slaves, di ba? May mga master. Yung mga slave owners, sila yung Panginoon ng mga slaves. At yung mga Panginoong yun, they decide kung anong gagawin nila sa kanilang mga pag-aari, sa kanilang mga slaves. So, yun po yung Panginoon, no? Possessor and disposer of a thing. Parang sinasabi, kung ikaw isang alipin, ikaw ay bagay. Ikaw ay a thing, no? Kung meron kang master, yan ang magde-decide kung anong gagawin sa'yo. Kung ipagbibili ka sa market, kung papatayin ka, kung saan ka dadalhin, kung anong gagawin sa'yo. Walang makikialam siya, yung total, yung gagawin niya, walang makakapag-question at walang karapatan ng sino man. Kumbaga, kung meron kang telepono, cellphone, sino po may iPhone sa inyo? Pag binigay mo sa akin yan, hindi ko na ibibigay sa iyo. Kung ikaw may-ari niya, pag binigay mo sa akin, kapangyarihan mo yon. So, ang sinasabi rito, ang Panginoon, ang Kairos o Kurios, ay napakahalagang salita sa aspeto po ng mga Romano. The owner who has control of the person who is the master. Ngayon, bakit po ba? Nung panahong yon, yun po ay meron silang emperor. So, yung emperor ay absolute ruler. So, lahat po ng mga kasama niya, yung mga Roman citizens na makapangyarihan, sila po yung mga absolute owners ng kanilang mga properties. So, ang kanilang konsepto ay total obedience dun sa kanilang emperor.
Kapag ka nilagay po natin yung pananaw na yon sa kasalukuyan, hindi na po natin makikita yung relasyon. Dahil dito, sinasabi po ni Pablo sa mga Romano, si Jesus ang Panginoon at wala nang iba. Kapag ka tinignan po nila yan, ang alam nilang Panginoon nila ay yung emperor ng Rome. So, nagkakaroon po sila ng kalituhan. Nagkakaroon po sila ng agam-agam. Kapag ka hindi ka sumunod sa emperor, ano mangyayari sa'yo? Katay ka. Ang nangyari nga po noon, maraming mananampalataya. Marami pong nag-profess. Maraming nagsabi, si Jesus ay Panginoon. Ano po nangyari sa kanila? Sila po ay dinala sa gitna ng arena. Sila po ay pinapakain sa mga leon. Sila po ay pinapatay sa kalagitnaan po ng mga tao na nagbubunyi dahil nakikita po nila yung mga tumatawag kay Jesus na Panginoon ay pinapatay. Kaya nung sinasabi ito ni Pablo, yung mga Romano ay hindi agad tumatanggap. So marami po sa kanila ay maaaring sabihin natin na closet Christians. No, hindi nila binibigkas sa marketplace. Hindi nila binibigkas sa daan na si Jesus ay Diyos o si Jesus ay Panginoon. Dahil may consequence yan. Pag fast forward tayo sa kasalukuyan, hindi na po halos binibigyang pahalaga yan. Yun din pong Master o yung Lord, ito po ay title of honor. No? Expressive ng paggalang, ng reverence. Ito lang po ay binibigay natin sa Diyos na ating Mesaya. So makikita po natin dun sa kalagayan nila kung bakit nag-aalangan silang sabihin yon. Sa ating kalagitnaan, sa ating progresibong bayan, sa ating malayang talakayan, sa ating demokrasyang sinasabi, ito po ay natabunan na. Ito po ay hindi na palasak na sinasabi. Meron ba sa ating lalakad dyan sa kalye ng, anong street to? Quirino, no? At sisigaw, si Jesus ay Panginoon. Si Jesus ay Panginoon. Pagdating mo dun sa Olande, sumisigaw ka pa rin. Si Jesus ay Panginoon. May gumagawa ba nun? Wala na, di ba? Pag may gumawa nun, anong sasabihin sa'yo na nakakarinig? Ay, kapatid, taga saan ka? Taga doon po ako sa Mandaluyong. Parang nawala yung essence nung pagbigkas na si Jesus ay aking Panginoon. Sino na ba ang Panginoon natin ngayon? Sino na ba ang sinasamba natin? Sino na ba ang kumokontrol ng ating mga buhay? Paano na natin dinadala ang ating buhay sa paglakad sa mundong ito? Ito ay maaring nandun sa side ng extreme spiritualism. Kasi napakahalaga po kay Pablo na sabihin sa mga Romano na baguhin ang kanilang pag-iisip. Na ang Panginoon ay si Jesus. Ang Panginoon ay si Jesus. Maliwanag din naman po na sinabi ni Jesus na ang aking kaharian ay hindi dito.
ang aking kaharian ay nandun sa kabilang buhay. Ngunit yung mga kasalukuyang panahon na yon, sinishare po ni Pablo yung kaligtasan na ayon sa Ebanghelyo. Kaya ang sinasabi niya, yung confession of faith, yung pagbigkas na si Jesus ay Panginoon, ay isa pong component ng kaligtasan. Pangalawa po, pananampalataya po sa muling pagkabuhay. Sa kasalukuyan, yan po ay isa pang malaking question. So, maaring tayo, sabihin na nating tad-tad na, no? So, ano pa tawag doon? Madalas nababanggit to. At sa kauulit, maaaring sabihin natin, tinatanggap na natin. Pero hindi po ganun yun. Ang pagtanggap po ng isang event, higit sa lahat dun sa muling pagkabuhay, ay nakasalalay po sa tinatawag na pananampalataya. So, ang sinasabi ni Pablo, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay. Nung panahon ni Pablo, ang resurrection ay isa rin pong questionable event. Ibig sabihin, hindi po lahat ng sinabihan nila ay naniniwala. So, nung sinulat po yung banal na kasulatan, na isulat po sa iba't ibang bahagi, unang-una sa Ebanghelyo, pangalawa po, sinusugan ni Pablo sa kanyang mga sulat, dahil nakita po nila at na-witness po nila yung pagbabalik ni Jesus. Kung babalikan po nating Book of Acts, maliwanag po yung pagbabalik muli ni Jesus sa kalagitnaan nila. So, nabuhay siya. At nung sinusulat po nito ni Pablo sa mga Romano, ang mga Romano po kasi ay wala pong reliyon. Sila po ay mga pagano. No? Sila po ay may mga ritual na ginagawa. In short, hindi po sila naniniwala dun sa ideya, sa katotohanan yon. So, ang sinasabi ni Pablo, para ikaw ay maligtas, una, sambitin mo na si Jesus ay Panginoon. Tanggapin mo yan sa iyong puso. Pangalawa, maniwala ka sa pagkabuhay na maguli. Maaring ako, simple lang ang pag-iisip ko, tinatanggap ko yon. Ngunit, marami po sa kasalukuyan, sa buong mundo, hindi po tumatanggap ng katotohanan iyon. So, contentious pa rin po yun. Sa ating pananampalataya, ito po isa sa mga pundasyon ng ating pananampalataya. Kung hindi po nangyari ang resurrection, useless po lahat ang ginagawa natin. Walang kabuluhan po lang yung pagpunta nyo rito, pag-share ng gospel, pananalangin, pag-attend pang linggo, pakikinig kay Pastor Olan, wala akong kabuluhan yan kung ang resurrection ay hindi naganap. Palagi po nating uunawain na iba yung kultura, iba yung situation ni Paul nung time na yon. Ngayon, maaaring hindi na natin binibigyan ng pahalaga. Parang tanggapin na lang natin yan as fact, no? As katotohanan. Tatanggapin ko na lang yan, Pastor, tatanggapin ko na lang yan again. Hindi po ganun. Ang pagtanggap po ay hindi sa kaisipan, kundi sa ating mga puso. So, ang sinasabi po kasi ng sampalataya ay kaakibat po yan ng word na believe, no? Ito po yung pangatlo. Pisteuo. Para minsan madali pisteo, no? Pero ito po yung sinasabing paniniwala. So, sinasabi ni Pablo, ito po yung dapat nating gawin. So,
sinulat ko lang po sa English, to think, to be true, to be persuaded. Meron pong confidence in a moral or religious reference. So, yung pong sinasabi rito ay yung resurrection. So, kinakailangan daw maniwala tayo doon sa kaganapang yon. Ginamit po yan sa New Testament, no? Used in the NT of the conviction and trust to which a man is impelled by a certain inner and higher prerogative and law of the soul. So parang batas ng iyong inner self. Yung po kasing nature ng tao, kung ating babalikan yung mga luma na nating napag-aralan, tayo po ay may kalayaang umisip. Ang isang katotohanan, kadalasan nahanap tayo ng pruweba. Halimbawa, talaga bang nawawala yung mga sabongero? Di ba? Anong unang hanapin mo? Yung mga manok, di ba? May hawak ba silang manok? Ay, hindi. Tutulog na kasi. Yung pruweba ng katotohanan. Ang ating isip ay makapangyarihan. Palagi kong inaano yung grand design ng Diyos sa kaisipan ng tao. Kita nyo, sinong nakakaalam ng AI? Amnesty International ba yan? Ay, hindi. Artificial Intelligence. Kita nyo, ginagawa na nila, minimimik nila yung isip ng tao para gumawa ng mga desisyon. Ang pananampalataya ay nasa puso nilagay ng Diyos. Sabi rito, used in the New Testament, parang sa conviction and trust to which a man is impelled by a certain inner and higher prerogative. Galing po yan sa kanyang loob. To trust in Jesus or God as able to aid, either in obtaining or doing something. Isa po ang unang benefit ng faith ay yung pagliligtas, no? Yung saving faith na sinasabi. Nung una mong tanggapin si Jesus, nung una mong na-encounter, wala ka pang connection sa Kanya, pero yung pananampalatayang yon na na-realize mo kailangan mo si Jesus sa iyong kaligtasan at nanalangin ka, natanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Tama po yun. Ganon din po yung aking ginawa. At lahat po tayo na dumaan dun sa prosesong yun, dun sa act na yun, na simula nung pagliligtas sa atin. At kung maalala niyo po, yung isa sa mga sharing ni Pastor Dante, yung working out our faith, no? Ito po yung process na hindi porket tinanggap mo si Jesus, tapos na ron. Unless ikaw yung nasa kanyang, sa kanan niya ba yan? Yung Panginoon, isama mo ako sa iyong paraiso kasi mamamatay na siya. Pero kung hindi pa tayo mamamatay at iniisip natin yung ganong, ligtas na ako. Wala na akong dapat gawin. Dahil sigurado, nasa langit na ako kahit anong oras. Hindi po kasi ganun. Pag tinignan po natin sinasabi ni Pablo, ay maliwanag po na merong gagawin yung mananampalataya. Unawain po natin, isa sa mga audience ni Pablo ay mga Hudyo. Ang mga Hudyo po ay naniniwala sa mabuting gawa para sila ay maligtas. Katulad po ng karamihang Christian sect na nagtuturo na yung good works ay napakahalaga. Sa atin po, yung good works ay kasunod
nung grace na binigay sa atin ng ating Panginoon. So, ang sinasabi dito ni Pablo ay, confess by mouth, Jesus is Lord. So, ipahayag natin si Jesus ay Panginoon. Meron pang dagdag rito. May acknowledgement. Ito po yung sa faith na to. Pero, at pangalawa, yung faith natin sa resurrection. Maaring ito ay, para sa atin ngayon, it's either gloss over natin yan, o kaya bibigyan natin ng certain level ng discussion. Kasi marami pong mga sinasabi nila ng mga intellectual, na mga nag-iisip daw. Ang unang kino-contest nila sa ating pananampalataya ay yung pong aspeto ng resurrection. Napakalaking bagay po yan. That is a big deal sa ating pananampalataya. So tayo, bilang mananampalataya, bilang pangkaraniwang tagasunod, kinakailangan malaman din po natin ano po ba yung resurrection. Ano po ba yung nangyari doon? Bakit ito mahalaga? Ano po ba yung sinasabi rito ng banal na kasulatan? Ang sinabi lang dito ni Pablo sa mga taga-Roma, para maligtas ka, kailangan naniniwala ka sa resurrection. Ngunit, mahalaga po rin sa sinabi niya, ano ba yung nakikita niyo? Valentine's Day, no? Kailan ba yung Valentine's? Kalipas na, di ba? Ano mention ni Pablo? Bakit puso? Bakit hindi niya sinabing isip? Sapagkat sa puso ang tao ay nananampalataya, kaya tinuturing na ganap, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. So, sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya. Sa English po, minsan mas madali ko ma-express sa wikang English. For it is with your heart that you believe and are justified. Maaring talino mo nga. Puso mo naman ay napaka-ganid, napaka-corrupt, tawag nun, kulang na lang alisan ng dugo, ano? Sinasabi rin, for it is with your heart that you believe and are justified. And it is with your mouth that you profess your faith and are saved. So, yung konteksto, yung konsepto ng kaligtasan ay hindi po natatapos doon sa pagtanggap sa Kanya. Hindi po yun ang endpoint. Yun po ay beginning. Pero pag tinignan po natin kasi yung construction ng grammar nila, continuous po yun. No? So, it is with your mouth that you profess your faith and are saved. So, madalas po natin sinabi rin ni Pablo, express natin na si Jesus ay Panginoon. So, bakit puso? Sino pang may dalawang puso? Di ba may awit na gano'n? Awit ba yun? Sino po ang walang puso? So, physically, lahat po ng buhay na may dumadaloy na dugo, yan man ay tao, yan may hayop, ay may puso. Tama po. Hindi ko lang alam kung may puso yung mga ipis eh. O yung langgam, wala siguro. No? So yung aso, pusa, even daga, may heart po yan. No? Yung source ng kanilang circulation ng blood. Pero dito, ang sinasabi dito, tao, no? Ang sinasabi ni Pablo, for it is with your heart that you believe. So, hindi po ito intellectual belief. Hindi po ito pag-ayon sa ating kaisipan. Maaaring pumasok muna sa isip natin, tapos saka tinanggap na ating puso, saka natin na-realize na tama yung ginawa natin.
So bakit niya po sinabi? Maliwanag po sinabi rin ni Jeremiah. Si Jeremiah, ay hindi pala. Jeremiah 17, no? Ang puso ay mandaraya kaysa sa lahat ng bagay. So, ang tao may puso, di po ba? So, ang sinasabi ng propeta, the heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? So, tingnan nyo, no? Sinabi ito ni Jeremiah, sinabi ni Pablo, for it is with your heart that you believe, di ba? Tapos, sinabi ni Jeremiah, the heart is deceitful. Pero sabi ng Panginoon, I, the Lord, search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. Maliwanag po, magkaruktong ang isip at ang puso. Ngunit, ang puso ay talaga pong mandaraya. So, deceitful. Kaya, binigyan po ng emphasis ni Pablo, it is with your heart that you believe. So, yung pananampalataya ay nakasalalay po sa ating mga puso. Ang puso ay hindi nag-iisip. Ang nag-iisip ay ating utak. At sinasabi rito ng Panginoon, I, the Lord, search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. So darating ang panahon, sa English po, masisynchronize yung isip at yung puso. Ibig sabihin, balanse na yung kanyang katauhan. Ibig sabihin, siya ay kumpleto na dun sa kanyang pagkatao. Kung ang puso mo ay pusong mananampalataya, gagawin mo yung sasabihin ng Panginoon. Kung ang puso mo ay puso ng mundo, gagawin mo yung ginagawa ng mundo. Kung ang puso mo ay pusong mamon, yun ba yung iyakin? Yun ba yung manipis ang balat ba yan? Atin. Kung ang puso mo at iyong isip ay balance na, lalakad ka na dun sa gusto mong lakaran. Hindi po maaaring ang iniisip mo ay mundo, ang puso mo ay Diyos. Hindi po contrasting yan. Ibig sabihin lang po nun, kinakailangan tama po yung ating pag-iisip na angkop sa ating mga pakiramdam at sa mga puso natin. At dito, sabi po sa huli, anyone who believes in Him will never be put to shame. Pag sinabi lang mong put to shame, parang diniscard. In short, yung nananampalataya ay naliligtas. No? So, yung context lang po ng word na sinabi, will never be put to shame, hindi siya pababayaan ng ating Diyos. For there is no difference between Jew and Gentile. So, nung sinasabi ni Pablo to, dalawa yung kanyang audience, no? Hudyo at mga Hentil. Sa ngayon, napakaramay na po ng audience. No? Iba't iba na pong klase ng tao. So noon, na-confine sila sa kanilang lugar. Ngayon, pag tinignan nyo, halimbawa, si Pastor Ola, naging missionary sa India. Iba po yung mga Indians, no? Iba naman yung kultura nila, iba yung harapin nila. So, at the same time, pag tinignan natin, ang category nun ay Gentile. So, nagkataon po at by design, dalawang uri lang po ng hindi naman ng tao na lang sabihin natin, mga Hudyo at hindi Hudyo. Sa ayaw at sa gusto natin, yun po yung sinabi ng Lumang Tipan. Ang bayan po ni Yahweh ay ang mga Hudyo.
At dumating si Jesus para ialay ang kanyang buhay. Nang sa gayon, yung mga hindi Hudyo ay makasama sa bayan ng Diyos. So pagka binasa po natin ang Romans, mahalaga po na maraman din natin yung context na ang mga Hudyo sa kasalukuyan ay maaari nating sabing hindi naniniwala, talagang hindi naniniwala kay Jesus. So kapag yung sinunod natin yung konteksto natin na ang kaligtasan na kay Jesus, sila po ay hindi ligtas. Ngunit sila po ay hindi pababayaan ng Panginoon. Sinasabi rin ito ni Pablo na yung remnant ng mga Hudyo ay kanya pong kukunin. Pero ibang topic na po yun. Ang mahalaga po rito, ang sinasabi rito, wala pong kaibahan sa mundo. Ibig sabihin, wala pong Hudyo, wala pong Hentil. Iisa lang po ang ating Panginoon. The same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on Him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Unawain po natin yung sinasabi ditong pagtawag sa Panginoon ay hindi lamang, Diyos ko, isama mo po ako sa iyong karamihan. Hindi po ganun yun na kaano. Maliwanag din po kasi sinabi ni Mateo, maraming tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito ang nangangolga na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapilang sa kanyang kaharian. So, sa madaling sabi, sa madaling salita, ang kaligtasan po na sinasabi ni Pablo nang gagaling sa Ebanghelyo ay hindi po cut and dry, simplistically thinking na kapag tinanggap mo si Jesus, heaven-bound ka na. Unawain po natin yan. Dahil yung nakasulat sa pula, mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama nasa langit, ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Pag binalikan natin sinabi ni Pablo, isa una ron, poproclaim natin si Jesus ay Panginoon, Jesus is Lord. Pangalawa, yung pong paniniwala natin sa buhay na maguli. Kasi po ito ay maaring yung pagpaniwala sa resurrection, ito po ay isang passive na paniniwala. Hindi po ito yung active na sinasabi mo, ay, naniniwala ako sa, hindi po yung naniniwala ako sa resurrection, naniniwala ako sa, hindi po ganun. Kapag tayo po ay naharap na sa sitwasyon na kung saan ang pananampalataya natin ay iniipit na. Hindi na tayo malayang makapanambahan, hindi na tayo malayang makapagsabi ng Ebanghelyo. Yan po ang panahon na malalaman natin kung masasabi natin na si Jesus nga ba ay ating Panginoon at tayo'y naniniwala sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli. Alam po ninyo, napaka-buti ng Panginoon sa bayan po ng Pilipinas. Malaya tayong nananambahan, malaya tayong umaawit, malaya tayong parang taken for granted na lang itong mga katotohanan ito. Wala tayo dun sa posisyon na nandun yung persecution nung iyong pananampalataya. Sa China, sa Middle East, hindi po natin makikita ito. At doon, masusubukan kapag ka ikaw ay na-encounter ng isang siguro authority, halimbawa sa China. Ikaw, ano ka? Kristiyano po ako. Sinong Diyos mo? Si Mao Zedong. Parang sila ay nasa ganung paano tayo, hindi naman tayo, wala namang
haharang sa iyo diyan sakali. Ikaw, ano ka? Kristiyano ka ba? Kasi parang common na yun eh. Taken for granted na natin. Ngunit, nung panahon nila, napakahalaga na express nila, na sabihin nila na si Jesus ay Panginoon. Dito na po ako magwawakas sa talatang 17. Lahat po ng ating pinag-uusapan ay nakasalalay sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay dumarating po yan. Tayo po, sinabi ko kanina, tayo may mga pag-iisip at ang pananampalataya ay bumabalot dyan sa ating kaisipan. At kasama ng pagbalot niya sa ating mga puso. At winakasan ni Pablo yung kanyang kabanata dito. Kaya't ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. So yung hearing is a term na maaaring sabihin natin tenga, pero sa iba ito ay more of absorption, pagtanggap ng salita ng Panginoon. Pagka tayo ay fully immersed sa Kanyang salita, ang ating pananampalataya ay magdadagdag ng magdadagdag. Mahalaga po nating maunawaan na yung lahat ng pinag-uusapan natin, lahat ng patungkol sa ating kaligtasan, lahat ng ating paglakad sa pananampalataya comes by faith. Kung wala yung faith, wala po yung ating hope. At yun po ang katotohanan ng pagiging isang Kristiyano. Yun po ang katotohanan ng pagiging isang disipulo ni Jesus. Hindi na natin nakita si Jesus, ngunit tayo naniniwala na siya ay Panginoon, na siya ay nabuhay na maguli, at ang kanyang salita ang siyang magpapatuloy na umusbong sa ating mga puso. Napakahalaga po na unawain natin na ang ating pananampalataya ay hindi po static. Hindi po konti-konti o yung hindi gumagana. Ito po ay tuloy-tuloy na nangyayari sa ating mga buhay. Kung ating pong ihinto ang ating paglago, maaari pong hindi na tayo magpatuloy sa paglakad. At kapag huminto po tayo sa pakikinig o sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, para pong sinabi natin tayo hindi lang nag-diet, hindi lang tayo nag-fasting, tayo po ay nawalan talaga ng pagkain sa ating mga espiritu. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po dahil yung nga pong sabi niyo, faith comes by hearing and hearing by the word of God. At ang paalala po ni Pablo sa bawat isa na ang kaligtasan ay nanggagaling sa ekspresyon ng aming mga pananalita na kayo, Jesus, ay aming Panginoon. Kayo ang may pagmamayari ng aming mga buhay. Kayo po ang aming Diyos. Kayo po ang aming Master. At kami po ay sa aming mga puso naniniwala na kayo ay buhay, hindi na natiling patay sa libingan. Kami po ay tumatayo sa katotohanan na may resurrection na siyang naging pundasyon ng aming pananampalataya. Salamat po, Diyos, dahil sa panahon ngayon, kami po ay malaya. Kami po ay hindi inuusig. Ngunit kapag dumating po yung panahon na kami ay
uusigin tungkol sa aming pananampalataya. Samahan niyo po kami upang sa mga panahong yun, amin din pong masambit ang katotohanan na kayo, Jesus, ay Panginoon. Kayo, Jesus, ay Panginoon. Kayo, Jesus, ay nabuhay na maguli. Salamat, O Diyos, sa umagang ito. Ang aking dalangin na ang mga salitang ito ay matanim sa aming mga puso. Nang saan man kami mapunta, maipahayag namin na kayo ay ang aming Panginoon. Kayo ang aming Master. Sa inyo lamang kami susunod. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Ito po ang dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen.